hello again. Nandito na naman po tayo sa ating panibagong video. At ito po yung ating pinakahuling araw ng ating Inktober 2023 Art Challenge. Alright. It was an amazing journey guys sa mga kapwa natin artist na nakatapos ng kanilang challenge ngayong buwan ng Oktubre. Ay congratulations sa atin. It was an amazing. And thank you so much din sa lahat ng subscriber natin na patuloy na sumubaybay sa ating mga videos na ina-upload sa ating Inktober Challenge. It was an awesome experience to be with you guys, you know? So ngayon ang tema natin ngayong araw ay fire. Ito yung ating pinakahuling tema, fire. Marami tayong pwedeng gawin ng mga concept about sa fire, but since I am a Dota player, sa hindi nakakaalam ng Dota, ito po isang online game. Ang nakita kong magandang gawing illustration ngayon ay si Lina, isang karakter sa Dota to. Siya ay Fairy Fire Hero, no? So ang skill niya ay fire, or in Tagalog, apoy. Yun, yung mga kamay niya ay umaapoy and then nagre-release siya ng mga apoy na energy. Pero yung kanyang SS or special skill is lightning na napakalakas or napakataas ng damage. Alright. Si Lina is since walang kulay, yung kanyang character is pula or reddish character. Yung kanyang buhok ay pula. Ang damit din niya ay pula or red. So dito I have decided na hindi ko lang siya lagyan ng eyeballs, ano. So para umiilaw lang, parang ang effect ng ganitong style ay parang umiilaw yung kanyang mata. So kung meron tayong kulay, pwede natin itong lagyan ng yellowish or golden na umiilaw na mata. Kasi nga yun nga ang patunay na umaapoy yung kanyang mga mata. Alright. So sa mga kapwa natin artist, iba-iba yung naging interpretation natin ng fire. Kanya-kanya tayo ng style, but the same pa rin yung concept na gusto nating ipakita, ang apoy. So pwede naman tayong gumawa ng isang sinaing na may apoy. So yung mga makalumang pagluluto na hindi gumagamit ng mga gas or electric, meron tayong mga apoy na ginagamit. And then mostly ng mga fire ay masyado siyang very malakas o very, ibig sabihin napakalakas ng kanyang aura kasi nga apoy, ano. So dahil sa pulang kulay, napakalakas ng charisma or energy na inilalabas ng isang illustration kapag namumula ang kanyang rendering. So hindi naman natin masyadong maipapakita dito yung kulay na pula kasi nga ink yung gamit natin. So gagamit tayo ng mga various of shades and shadows na may halong mga curves para ma-emphasize natin yung apoy o fire na gusto nating i-portray sa character na to. So dito, maapoy yung kanyang kamay gamit yung ating mga contour lines or mga matutulis na mga lines na gawa sa apoy. Parang ganyan yung kanyang nagiging presentation ng ating illustration. So maraming style na pwede nating magawa sa pag-portrait o pag-drawing ng apoy. Pwede rin yung mga brush pen yung gagamitin natin, and then mga hard pointed contour lines yung pwede nating gamitin. But ang ginawa ko dito, naisip ko ditong style para hindi masyadong mataas yung kanyang contrast, ay mga lines lang ng ating apoy sa kanyang mga kamay. Then nagawa natin ng ating illustration na to for almost 20 minutes. So, mas marami tayong na consume na oras sa illustration na to, no? So lalong-lalo na dito sa pag-shade o pag-render ng kanyang mga shadow. Marami tayong nagawang mga lines sa pag-shading. Mas mabilis nating natapos yung line art ng character, and then dito tayo gumugol ng malaking oras sa pag-shading. Dito sa background, ganoon din gumamit tayo ng mga horizontal lines which is nagko-corresponds ng mga
apoy sa likod niya. Yun yung ating magiging simbolo ng mga apoy sa likod. Hindi na tayo gumamit ng mga contour lines. Gumawa lang tayo ng mga shadows ng mga apoy sa likod ng kanyang scene or character scene, So para ma-emphasize natin o maipakita natin na mainit or maapoy yung kanyang kinapwestuhan. Alright. So mga kapwa natin artist na mahilig sa mga characters na ganito, pwedeng yung sundan yung ganitong style. Pen and ink, then hindi masyadong mataas yung contrast, mga lines, horizontal lines, hatching, saka ilang mga cross hatching. Alright. So sa mga subscribers natin na patuloy na sumusubaybay, and then sa mga bago nating subscribers dyan, thank you so much for subscribing to our channel. And then sana sundan po natin yung mga susunod pa nating mga video. So yung gagawin na nating mga art videos ay gagawin na natin once a week, So hindi katulad nitong Inktober challenge na ginawa natin to araw-araw or daily. So abangan nyo po guys yung mga susunod pa nating mga uploads gamit ng iba't ibang medium or material sa paggawa ng isang visual arts or artwork para mas may share natin yung ating mga hilig sa pag-drawing or pagpinta. Alright. Maraming salamat. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. Pakihit po ng subscribe button. Like and share. And then yung bell icon, para ma-notify po kayo sa susunod pa nating mga videos na gagawin. Maraming salamat at sama naman manood po kayo lagi ng ating mga uploaded. So congratulations again sa mga kapwa natin artists sa ating Inktober 2023 challenge. We have conquered this challenge. Ang tema natin ay fire. Okay, ito po yung last. And then nilalagay natin yung ating pitsa. October 31 pala. October 31, 2023. Para patunay na tayong drawing, nilagdan natin ang ating pangalan, Mathini. See you guys on the next video.